Anong ginagawa mo? Baba ka sa kotse ngayon, tumahimik ka, makukulong ka na. Nagagalit sila dahil lang sa isang piraso ng keso. At pagkatapos nagsimula silang mag-away. Yung manager ko dito, pinatumba niya siya, sinimulan niyang saktan yung buntis na babae. Pasensya na, pero sarado kami ngayon. O, humihingi ako ng paumanhin. Nagkaroon lang kami ng kaunting insidente. Sa pagkakataong ito, Maraming nangyayari dito. Oh, binabayaran mo ba ang sarili mo? Hindi ko mapigilan. tapos ka na ba, Penny? Nasa wheelchair ako. Bra, wala naman akong ginagawang masama. Bra, paano siya napunta sa kulungan? Akala ng mga pasaway na suspect na makakalusot sila, pero hindi natuwa ang mga pulis nang tawagin sila sa fast food para rumesponde sa magugulong customer. Ang mga susunod na video na ipapakita namin sa inyo ay siguradong katakam-takam. Welcome sa After Hours na inihahandog ng Law and Crime. Ako si Sam Goldberg. Makukuha mo ba ang episode natin ngayong araw sa Toledo, Ohio? Imbes na hanapin ang karne, 2 customer sa Wendy's ang nagtanong kung nasaan ang keso. Papunta na ang mga pulis sa restaurant. Nakikipagtalo sila sa staff ng black truck sa Malibu. Sounds like it's back and it's now in the drive-thru. Pagdating ng pulis sa Wendy's, wala na ang 2 suspect, isang lalaki at babae. Pero handa na ang mga empleyado na ikwento ang nangyari. Hindi sila humingi ng keso sa sandwich, paliwanag ng nanay ko. Sabi ng kapatid kong babae, $50 yun. Gusto ko ng 50 sentimo para dagdag keso kasi hindi kasama ang keso. Parang nagagalit siya at nagsasalita ng kung ano-ano. Bumalik ang manager ko, sabi niya nilagay na niya ang keso sabay. Nagreklamo siya tapos biglang itinapon ang pagkain niya. Huminto sila sa gilid at tahimik na pumasok, kitang-kita mo. Wala akong mga video ng lahat ng nangyari. May mga video lang ako kung ano ang itsura nila. Hindi sinira nila ito. Pwede kayong maglakad. Kaya ninyong pumasok mag-isa. Ganito ang itsura nila. Yan ang lalaking sa tingin ko ay siya. Hindi ko yun makopya. Kung hindi mo kaya, may ibang makakagawa niyan. Dalawa lang siya yung babae. At nakuha ko rin ang plaka nila kung saan. Sige tita, 93. Alam ko, sandali lang, nandyan lang sa taas ng kaunti at yun ang plaka niya. LD! Hindi ako naniniwala sa kanila. Nag-away sila tapos itinumba ng manager ko at sinakta ng buntis na babae. That's what I took the food at. Bumalik sila sa drive-thru. Oo, bumalik nga sila. Nasa likod ako ng... Doon na nila siya sinimulang labanan. Ayokong mapunta sa itaas, Sean Nora. Junior. Nakuha niya. Nasa 6 na run, 63 ka ba? Alin doon ang ikaw ang manager? Yes, yes. Sa tingin ko, hindi ko pa ito napapailaw. Kinuha nila ang telepono niya at sinabing magre-record na ako ayon sa tumawag. Isang itim na lalaki at babae. Nabawi niya ang telepono niya doon. Nakita rin namin ang buong pangyayari. Parang literal silang bumalik dito. Anong ginawa nila sa'yo? Itinulak niya ako doon. Sa una, lumalaban siya pero di ko siya inilabas. Nakipag-usap ang mga opisyal sa dalagang nag-akusang inatake siya ng isa sa mga suspect at isang bata. May gusto ka bang ipagawa tungkol dito? Ayokong bumalik sila dito. Ayos lang, ayokong bumalik sila dito. Gusto mo bang magsampa ng kaso kung mahahanap sila? Hindi, kasi tapos na to. Gusto ko sana yun pero hindi ko alam kay Easy. Okay na ako kasi gano'n naman talaga. Bumalik sila sa kotse, tsaka hindi ko alam kung ano ang kukunin ko. 61, our lease is like super slow. Nasaan na yung isang amo na inatake? Nandito na naman siya, kausap ang boyfriend niya. Anong nangyari sa'yo? Pumunta ako para kunin siya at siguraduhin di na siya makakabalik sa likod ng counter. Pagdating ko sa pinto, sinubukan ko lang siyang palabasin. Hinila nila ako paharap at sinubukan akong saktan ng babae, hinawakan niya ako. May gusto ka bang ipagawa? Gusto mo bang magsampa ng reklamo laban sa kanya? Pasensya, sarado kami ngayon. Oo, patawad po. Nagka-insidente lang po kami sa loob. Salamat po. Alam niyo po ba kung sino ang nagmamaneho ng sasakyan? Lalaki po ang nagmamaneho. Yung lalaki,
Lumabas silang mag-ina, pumunta sa likod ng counter, at naghagis ng gamit kaya hindi bumaba ang driver. Anak lang niyang lalaki yun. Sa huli, bumaba siya at pumasok pero hindi pumunta sa likod ng counter kasama ang anak niyang lalaki. Pinapalabas ba niya siya or nakatayo lang siya? Sige, Tinatawag lang niya ang lahat. meron ka bang mga sugat? Nauntog ulo ko sa sahig habang siya nagmamaneho, nagasgasan ko pa. Okay, fire. Siko ko palayo. Sabi niya, nang pumasok siya, at ikaw ba ang unang taong nakita niya noon? Hindi. Una niyang nakita yung nasa counter. Narinig ko lang babalik na ako kukunin ng trabaho. Doon ako lumapit para hilahin ang lahat palayo at siguraduhin na lahat ay narito. Wala namang customer noon. Doon siya nagsimulang maghagis ng computer. At pagkatapos hinablot ka niya sa buhok. Oo, hinablot niya ako sa buhok habang sinusubukan kong isara ang pinto para hindi sila makapasok. Pero binuksan niya ulit ang pinto at hinablot niya ako at itinapon sa sahig gamit ang aking buhok at doon niya ako hinila. Nang pumasok siya sa unang pagkakataon, dumiretso lang siya sa kanto kasama niya kung sino man ang kasama niyang nagpunta sa palengke. Pagdating nila, agad silang nag-ikot at naghagis ng gamit. Sino ang hinahagisan nila? Kahit anong bagay na pwedeng kunin sa isang iglap. Ayon sa pulisya, habang nagwawala ang mga suspek, ibinalik nila ang sandwich na walang keso sa kainan. Ginagawa ng mga pulis ang lahat ng kanilang makakaya para malaman kung ano talaga ang nangyari para mahanap nila ang mga suspek. Hindi. Sino yon? Sige, Shoni. Nakuha mo ba ang impormasyon niya? Hindi, nakuha ko siya. Magaling siya kay Ginang Sean. Oh. Sige. Kaya pagkatapos niyang hilahin ang buhok niya, Kumuha ng telepono yung babae at siya sinubukan niyang umalis. Pero may isang lalaking empleyado, actually, itong lalaking empleyado na ito mismo ang kumuha ulit ng telepono para sa babae. Kailangan pa niyang kausapin ito ng 1 minuto. kausapin siya tungkol saan? Yung telepono, Makuhang muli ang telepono niya. Kukunin niya yung telepono. kukunin niya ito. Paano nangyari yun sa telepono? Tinanong lang siya niya. Hindi mo uli nakuha. Paano niya nakuha ang telepono? Oo, sabi niya, tumigil ka sa sulok mo. Sabihin mo sa akin kung paano mo kino-coordinate ito. Oh, kinuha ang telepono. Basta kinuha lang mula sa kamay niya. Pinadapa siya sa lupa, hinila siya pababa sa lupa. Nangyari ba yun bago hilahin ang buhok o paano? Pagkatapos, Sabi niya, hinila ang buhok niya sa... Hinablot niya ang telepono. Pareho sila. Oh, siya talaga ang unang pumasok. Oh, Isang babae, dumating ang ginang. bumalik talaga siya. Yung lalaki nandito kanina pero natumba niya lahat ng gamit. Pero bumalik talaga siya dito at sinubukang ihagis si Francis sa akin at ako. Parang umiwas ako sa daan. Natamaan ako nun. Kaya pagkatapos nilang umalis nung una, nung bumalik sila, huminto sila, pumasok, tapos dumaan sa drive-thru. Umatras at bumalik din sila. Nagalit sila dahil sa isang piraso ng keso. kaya di na sila bumalik. Sandali lang. Hindi yan ang narinig ko. Sabi ng dispatcher namin, umalis daw sila nung una nang dumating ang balita. Hindi. Hinila lang nila kaya nalito kami. Sabi ko, kailangan nilang magpaliwanag. Oh, siya nasa bintana talaga. Sabi niya, uy, matagal na, may punto ka, tapos umalis yung babae, narinig ko siya. Kaya parang isang malaking insentibo lang lahat. Pagkatapos magalit sa bintana, pumunta sila. Tama at hindi na sila bumalik. Sige, huminto sila, umatras, tapos umabante ulit papunta sa gulong. Sabi nila, tigilan mo na. Kailangan niyang umikot, binato niya ng trip si Francisca. Kailangan niyang hampasin ako gamit si Francisca. At doon na siya bumalik paakyat ng hagdan. At pagkatapos dumating na yung lalaki niya, Lumabas yung lalaki niya. Paano mo nakuha ulit yung telepono mula sa kanya? niloko ko, kinuha ko yung pera, binalik din ni Abby yun. Kaya nawala lahat ng pera mo. O ano, Miles? Na-scam ka ba? Di ako makapaniwala, grabe. Ako pa yung nasa video nakausap siya. Doon niya kinuha ang telepono sa kamay ko. Sobra na talaga ito, sobra na. Lumabas sila. Piece of cheese. All I asked for was her really could say she wanted to know. She cry. Kinilala ng pulisya ang mga suspek bilang Dominic Asil at Jelena Stewart. Kinasuhan si Dominic ng vandalism dahil sa pagsira ng ari-arian ni Wendy. Kinasuhan si Jelena ng pagtanggap ng ninakaw na ari-arian matapos kunin ang telepono ng empleyado. Si Dominic ay hinatulan ng 180 araw na kulong ayon sa Ohio Court Records. Na-suspend ang isang taong sentensya ni Juliana, ngunit siya ay nagprobasyon ng 1 taon. Noong 2025, tinangka niyang ipalinis ang record niya
ngunit hindi ito pinayagan ng hukom. Sunod, nasa McDonald's kami sa Joliet, Illinois nang ang isang tila normal na customer ay biglang naging kahina-hinala. Makikita sa security camera ng McDonald's si Alexander Gonzalez Ruiz sa counter, kausap ang staff ayon sa pulisya. Minsan, nagkunwari pa siyang may-ari ng prangkisa. Pagkalipas ng ilang minuto sa harap, kalmadong pumasok si Alexander sa kusina. Inangkin niya ang drive-thru, umupo sa tumpok ng kahon, tinanggal ang isang sapatos at sumayaw habang kumakanta sa musika sa telepono. Pagkalipas ng ilang minuto, may kotse na huminto sa drive-thru window, kaya tumalon pababa si Alexander at binuksan ang bintana. Ang driver, na malamang ay litong-lito, ay umalis din kalaunan. Doon nagpasya si Alexander na tumakas na at kunin ang cash register. Tumalon siya palabas ng bintana, dala ito, ngunit mabilis siyang hinabol ng mga pulis ng Joliet habang tumatakas. Anong ginagawa ng taong to? Papatayin kita, bumaba ka dyan sa kotse, bumaba ka dyan ngayon na. Bakit? Bakit ka bumaba dyan sa kotse? Oh, isang oras, tigilan mo na, tigilan mo na. Hindi, may paparating na ako. Nasa tapat lang ako ng gasolinahan. Pwede mo bang sabihin na may babaeng paparada dito? Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Tumahimik ka. Alisin mo ang kamay mo. Gumulong ka. Ibigay mo sa akin ang isa mo pang braso. Ibigay mo sa akin ang isa mo pang braso. Pwede mo bang sabihan yung babae na pumarada dito? Anong nangyari? Nakita niya ang registrar sa labas ng McDonald's. Nang lalapitan ko siya, tumalon siya mula sa kotse at tumakbo palayo. Heto, 52 ka na, gusto mo ba itong tawagan? Hindi, pupunta siya o kung sapat na ang meron tayo para kunin sa counter. Gagawin lang niya. Kayo, Wala kayong laban sa akin, wala kayong laban sa akin, wala kayong laban sa akin. tumayo kayo. Gawin nyo yan sa akin. Dinadala lang kita sa pagtayo. Patay na ako. Sige, ayos. Nakuha mo na. kaya kailangan ko pa rin kunin ang... Gusto mong may humahawak sa kotse mo. Pwede kang umuwi kung gusto mo. Nakuha na namin. Oh, basta't pababagsakin nila siya, dapat may makuha akong impormasyon. Naiwan niya ang sapatos niya doon. Tara na. Si Alexander ay kinasuhan ng pananakit, iligal na pagpasok, pagnanakaw, at paninira ng ari-arian. Ang susunod na body camera footage ay mula sa Miami, Florida, kung saan nagulat ang mga customer at empleyado nang maglabas umano ng baril ang isang lalaki sa Burger King. Nagkaroon ng malaking tugon mula sa pulisya matapos makatanggap ng tawag tungkol sa lalaking may armas sa masikip na kainan. Agad nagpunta ang mga pulis gamit ang all-terrain vehicle bisikleta at golf cart. Yan ang huling mga daliri sa paa. Area 4, 315 for Miami Dade PD unit at 11th Street, Washington Avenue, where Mr. Mill was abducted by the Burger King. Their attention, all units, 315 for Miami Dade unit, 11th Street, Washington Avenue, where Mr. Mill was abducted. Huminto ka dito. Sige, huminto ka dito. Wala akong baril sa akin. Kapatid. All units on channel 3, 315. 11:13 sa oras na ito, 11:01 Washington Avenue, nalaman kong may piyansa na may baril sa harap. Hindi. Itigil ang gulong. Sandali lang. Gino. Wala akong ginagawang masama, tol. Wala naman akong ginawang mali. Ikaw ang nagpapabagsak sa akin. Ikaw ang nagpapabagsak sa akin. Ikaw ang nagpapabagsak sa akin. Sige, ikaw ang nagpapabagsak sa akin, tol. Kontrolin mo ang manibela. Kontrolin mo ang manibela. Tama. Tol, Binili ko itong distansya, hindi ko ito nakita.
Naka-wheelchair na ako, tol. Hindi ko masyadong maisuot ng maayos. Tol, Oh, ngayon pinagmumukha mo kaming tanga. Hindi mo ba alam? hindi ako nadapa dahil sa kaluluwa. May kasama ba siya o mag-isa lang siya? Kinakausap ko siya. Hindi ko naramdaman. Huwag kang kukuha ng anuman. Huwag kang gagalaw. Hindi, tol. Wala akong dalalaban sa'yo. Ah, may pera ako. 55. Tumigil ka sa paggalaw. Pagdating ng pulis sa Burger King, may ilan na nakilala agad ang suspect. Sa huli, nakilala siya bilang Michael Anthony Reyes. Kahit na tinatawag siya ng ilang pulis na Miguel. Si Miguel Reyes ba ulit to? Sabi nila may wheelchair na umaapoy. Dahil paano siya nakalabas ng kulungan? Alam mo, panahon lang ang usapan. Sabi ko sa'yo. Ito yung lalaking bumaril sa'yo sa simbahan. Oo. May nagpaputok sa ex-East at Lansing nung spring break at may binaril siya. Ayos lang ba kayo? Siya dito. pakiusap, tumahimik ka. Ay, may baril siya. May baril na siya dati. Sa pagkakaalam ko, nakakuha siya ng .55, yun ang narinig ko. Oo, narinig ko yung baril sa radar. Yun lang ang mali nating ginagawa. Si Michael ay nasa wheelchair at sinasabi sa mga pulis na wala siyang kontrol sa kanyang mga binti. Sumasumpa siya na wala siyang baril sa kanya. Pero ayon sa ulat, may natagpo ang baril ang isang pulis habang sinusuri ang kanyang pantalon. Hindi, tol. Wala kang hawak sa mga kamay mo. Oy, kamusta pare? Hindi. Tinatawag mo ang tutak ko. Nasa loob ng kwarto ito. Tumigil ka sa paggalaw. Sigil, hoy, huwag mong abutin. Tigil, ayos ka lang, ayos ka lang. Ako na lang magiging wheelchair, tol. Wala akong pakialam. Unit 3,904 ng Miami-Dade. Unit ng Miami-Dade. Toledo, kakausapin ka namin mamaya, babalikan ka namin. Hindi ko makontrol ang binti ko. Gawin mo yan sa ganung paraan. Hindi mo magagawa. Kailangan mong gawin yan sa ganung paraan. Talagang kailangan mong gawin yan sa ganung paraan, bro. Palaging magalang ang aking kilos at ginagawa. Gawin mo yan ng magalang, bro. Bakit may tag pa yung kwintas mo, bro? Ano? Hindi ko isusuot ang shirt. Isa sa mga... Chambers, ang aking shirt. Masama ba yon? Binili ko ang shirt. Alisin mo siya dyan, putang ina. Hindi ako makalakad. Hindi talaga ako makalakad. Napapasubo ako. Palagay ko, hindi sapatos ang issue. Hindi ko alam. Kayong lahat. Tatawagin ko ang mga abogado ko. Kayong lahat. Samantala, sa labas ay sinusubukan ng mga pulis na alamin kung ano ang naging dahilan ng lahat ng kaguluhan. Kayo ba ang tumawag? Ipinutok niya ang baril sa kamay ko. Tinutok niya sa akin ang baril, walang nakahuli nito. Because he was boarding the girls. May isang tanga, kaya kumuha siya ng kung ano para sa mga babae at parang ano bang sinasabi mo at sinubukan niyang maging mabait. Itinutok niya sa akin ang baril. Ako, umatras lang ako. Hindi yun. But we didn't come. No, he loaded. He put it on. Iba sana ang nangyari. Yun lang ang sinasabi ko. Hindi ko nga alam ang ginagawa ko.
Third year, more. I'd like to hear you here. They have one of Makinig ka, gusto kong maglaro. Sandali lang. Alam kong nandito ka, siguro baliw ang puso mo. Biktima ka, di ba? Tinukan ka niya ng baril, wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Humihingi kami ng impormasyon dahil ikaw ang biktima ng krimen. Kasama ko ang biktima, kaya namin siya kinuha. Hindi pwede gawin yan dito sa estado. Nasa labas at likod mo lang ako. Huminga ka muna ng malalim. Tingnan mo. Umupo ka muna at huminga ng malalim. Alam kong mabigat ito. Tama ang ginawa mo. Tama ang ginawa nating dalawa, pare. Hindi. Tama ang ginawa mo. Letting us know. Relax, bro. Di ko sinabing gumamit ka. Gusto lang niyang malaman ang nangyari. Oh, tol, sige. Ipaalam mo sa kanya yon. Huminga ka muna, umupo ka. Kami nakukuha ng pagkain. Mag-relax ka lang. Sinasabi ko lang na nagka-problema na kami sa lalaking yon sa likod. Baka balang araw ilabas niya ang baril at may totoong barilin. Kaya kailangan namin ang impormasyon mo dahil nakita mo ang baril. Oh, yun lang yun. Sapat na ito para maaresto siya. Paano niya ito inilabas? Paano mo ito nakita? Kumuha lang siya ng isa pa. Parang, Pumasok siya. Parang, Ano, nakipagtalo ba siya? hindi. Nakikipag-usap siya sa babae. At tama ako dun. Sabi ko, ano sa tingin mo? at basta niya lang itong nilabas. Di ko na kailangang sabihin, kailangan kitang hanapin. Ganon. Oh, Parang, sige, hindi na ako magsasalita pa. may identification ka ba? Ikaw ba ay... May identification, Natalie. Ano ang iyong numero ng telepono? Hindi ko alam, numero ng telepono. Nakalimutan mo ang identification ko. Sa tingin ko, hindi maganda yon. Sapat na para sa atin. Pinahahalagahan ko yon. Tandaan mong pinoprotektahan mo yung mga babae doon. Alam mo ba, hindi mo na gagawin ito sa iba ngayong gabi. Kukunin namin ang kanya, hindi mo na kailangang pumunta sa pera. Totoo, maganda ang ginagawa mo at natutulungan kami. Kinumpirma ng empleyado ng Burger King ang insidente. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, tapos na itong lalaki. Sir, Huwag kang sumagot. Naging agresibo siya, naglabas ng baril, nilagyan ng bala at tinutok ito. Wala na siya. Tumingi ka sa akin ngayon. Sige, nananatili ka ba? Dinala si Michael ng mga opisyal sa istasyon ng pulis. Sir, salamat. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit ako inaaresto? Wala na siya, hindi ko hinihiling na arestuhin ako. Oh, Medyo mahirap pwetan sa ngayon, wala na. ano ang dahilan kung bakit ako aarestuhin? Sige, mamapakard? Hoy, 3, 4, 10, apoy. Sige, balat ko. Walang dahilan. Nakalimutan kong ilagay ang paa ko. Nilagay ko ito na parang hinila ka palabas. Pero mali ang ginagawa nyo kasi peke naman, di ba? Nasa baybayin ako ng 10,000 siyam na ran at 6. Hindi yan ang pananaw ko. Hindi ko magagawa yan. Nakakuha mo lang yan, bro. Bro, hindi lang talaga pupuntahan kita, babae ang gagawa. Espesyal yan. Sige, kaya wag mo akong kausapin ng ganyan. Hindi lang basta binti yan, espesyal talaga. Pinapahigpit mo pa binti ko. Uy bro, paano mo ayusin binti mo? Oo, gusto nyo lang pumunta. Hindi ako maghihintay dito, nagtatanong lang. Kayo nga nasampaan na ng kaso. Hinawakan ko ang paa ko. Sandali lang. Lalabas akong mataba, idedemanda kita. Sinubukan ko talagang ipakita sa inyo. Hindi. Hindi ka naman. Hindi naman ako. Maayos naman ang binti mo dun sa taas. Hindi. Pagod na binti ko dahil mabilis. Kung ituturo mo kung paano ayusin ito, Naayos ko na sana yun, hindi mo naman gagawin. syempre hindi ko gagawin. At ako'y mahuhulog para lang sa bakasyon, para lang lumaban. O sige, yan ang akala ko. Akala ko gusto nyo matalo kaya nawala ako sa isa sa inyo. Kunin nyo na yung maliit nyong bagay. Dahil sinusubukan ko ang sarili ko sa wheelchair at sinusubukan nilang ibagsak ako habang nasa wheelchair. This is 3.
Ibig kong sabihin, Ang mga nag-uulat na mga ngaral, yung lalaking may suot na Hollister. Pakiusap, tawagin mo na lang ako. Naka-wheelchair ako. Ayos ka lang, tag-init na. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo kailangan hawakan ako, bro. Hindi ako matutumba. Hindi ako matutumba. Alam ko ang nasa labas. Hindi ako magpapakantot. Huwag mong hawakan, bro, ako, bro. hahawakan ko yan. Bakit ka natatakot? Sa'yo na lahat yan, bro. Pasensya na, mga tanga, sabi mo, kailangan mo akong tulungan. Tinutulungan mo ako, tanga Jack. Tinutulungan mo ba talaga ako? O Ako'y tanga. ikaw ang tanga, ikaw ang tanga. Sinusubukan mong tulungan ako. Sinusubukan mo talagang tulungan ako. Tinutulungan mo ako. Sinusubukan kitang tulungan. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Hindi kayo agresibong lumalapit sa akin. Sige. Ay. Isusumbong kita sa korte. Gusto mong magpakalakas dito, gusto mong magpakalakas dito, lalabanan kita. Lalayo na lang ako dahil hindi mo ako tinulungan sa wheelchair. Ako pinanood mo lang, alam mo. Sabi ko, hawakan mo, ginawa mo naman. Ay, ang corny nito, bro. May lisensya ako, bro. May lisensya ako, bro. May lisensya ako, bro. Gusto mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari? Ang nangyari ay, nasa live ako at sinusubukan akong salakayin ng dalawang ito at naramdaman kong nanganganib ako dahil sinusubukan akong salakayin ng taong ito. Hindi ako pipirma. Ha? Nagtanong ako. Ang pinakamagandang gawin ay itulak lang. Ikaw, tatanungin kita, ano ang maibibigay mo sa akin? Wala na akong gagawin kundi mag-lock. Ilalabas natin siya dito. May biktima ba tayo? May nakuha akong biktima. Nakuha ko na. Ang magkaibigan tayo, gamitin natin ang kotse ko. May karapatan akong pabagsakin sila ako. Ang karapatan. Sandali lang ilagay nyo sa puso ko, hindi ko ilalagay braso ko dito. Hawakan mo ang buong aso. Sandali, ibaba niyo ang paa ko. Alam niyo na ang gagawin ko. Hindi ang binti ko, hindi ang braso ko. Sige, sandali lang. Bakit kayo nakakapit ng ganyan? Ilagay ang braso sa kabila. Teka, tiyakin yung walang tao sa likod ko. Ako pa ang sinisisi, di ba? Nilagay mo yan sa kalsada kaya di ko na maprotektahan sarili ko. Hindi ko alam kung paano hindi ako napunta doon. Hindi ko rin alam kung ano talaga. Kaya hindi ko maprotektahan ang sarili ko. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Sabihin mo kung ano nangyari. Pagdating sa istasyon ng pulis, mag-park ka dito tapos ikukwento ko ang nangyari. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Nakikinig ako? Oh, nakikinig ka ngayon? Nakikinig ako sa'yo. Sige, nakikinig ako para sumuporta. Kausap ko ang dalawang babae. Sige. Isa sa mga lalaki ay tahimik lang. Sino yung isa sa mga lalaki? Hindi mo siya kilala. Hindi ko. Sige, wala siyang sinabi. Tapos may isang lalaki na lumapit sa akin. Sige, yung lalaki na nagpay, yung parehong lalaki na tumawag ng siyam na isang-isang sa inyo, umaasta na parang gusto lumabas. Trump, tinukan niya ako ng baril kahit wala akong ginawa. Kaya sabi mo, Sinubukan ka bang sugurin ng lalaking ito? oh, pareho kayong parang lumabas na. Sabi ko, uy, sana sinabi mo na sila pala ang mga babae mo. Ah, kaya pala sinubukan mong ligawan ng mga babae ng lalaking yun at muntik ka pang mapahamak. Hindi ko alam yon. Gets kita. Hindi ko alam yon. Isang lalaki lang. Yung isa, hindi sinabi na sila ang babae niya. Yung isa pa, sinabing umalis ka dyan. Teka, nakapreno na. Teka, ano ba yan? Paano naging mas maganda yon? Tama ba? Oh, ganun ba? Yeah. Bakit mo hinahaplos ang baril mo, pare? Kayo, sa dibdib ko, parang may, alam mo yon, parang tinutok sa ulo ko ng ganito. Si Michael ay kinasuhan ng 5 felony, kabilang ang pagmamay-ari ng cannabis, baril bilang dating bilanggo, at pinalalang pananakit gamit ang baril. Sinuri namin ang talaan ng korte sa Miami-Dade County at mukhang hindi itinuloy ng piskal ang mga kaso. Nasa Florida pa rin tayo, sa Lakeland at nandito ulit sa McDonald's, tahanan ng Happy Meal. Pero isang customer ang siguradong hindi natuwa sa kanyang order
at di umano'y ibinuntong galit ito sa babaeng nagtatrabaho sa drive-thru. Noong Hunyo ng 2024 nangyari ang lahat ng ito, bandang 1:00 ng madaling araw. Si Chastity Gardner, ang suspek, ay nagtatrabaho sa bintana. Nakipagtalo si Chastity sa magkasintahan na nagreklamo sa maling order. Ayon sa pulisya, isinara niya ng malakas ang bintana at may itinapon umano ang mga customer. Biglang bumukas ang bintana at yumuko ang customer, kinuha ang mga basyong baso at inihagis kung saan-saan. Habang lumalapit ang ilang empleyado para tingnan ang nangyayari, ipinapakita ng mga surveillance camera na hawak daw ni Chastity ang isang baril. Pero paulit-ulit bumalik ang customer para manggulo. Ngayon, nagtapon siya ng basong inumin sa mga manggagawa. Mukhang gusto ni Chastity na iwasan ang komprontasyon kaya lumabas siya at isa pang empleyado sa gilid na pinto. At makikita mong may sasakyang papaalis. May kumislap habang nagpaputok umano ng baril si Chastity sa sasakyan bago siya bumalik sa loob. Ayon sa pulisya, tinamaan ng bala ang sasakyan pero walang nasaktan. Sabi ni Chastity sa mga investigador, 2 beses siyang nagpaputok bilang babala at hindi tinarget ang sasakyan. Kinasuhan si Chastity ng aggravated assault gamit ang nakamamatay na sandata, ngunit hindi malinaw ang resulta ng kaso sa talaan ng korte. Susunod, nasa Coco naman tayo. Sa Florida, Marso 2023, bandang 11:00 ng gabi, rumesponde ang pulis sa McDonald's dahil sa ulat ng babaeng nagbabantang barilin ang mga empleyado. Natagpuan nila si Kuya Biang sa loob ng kanyang SUV sa drive-thru window. Itabi mo yung baril, ibaba mo yan. Pinalabas si Yang ng pulis mula sa sasakyan at pinosas siya. Ano ang problema? Baka nakita nila ang baril mo at inakala kang ikaw yon. Nasa kotse ko, dun ko nilagay. Sinasabi ko lang na walang malaking issue. Nagalit siya nang hiningi ko yung order ko, pero wala naman akong ginawa. Sinabi ko lang na hinihintay ko pa yung number 1 order ko. Gusto ko na lang umuwi ngayon. Nagalit siya. Ang saya. Ano bang sinasabi mo? Kaya nandito pa rin ako naghihintay. Nakuha ko ang baril mula sa kanya, naghihintay pa rin ako. Hindi namin alam lahat ng yan. Wala akong pakialam. Pwede siyang mabaliw at magsalita ng gusto niya. Ang weird nun, nandito pa rin ang gago naghihintay sa utos ko. Pakiangat naman ang damit ko. Bakit siya pinatigil? Anong problema? Kakasabi ko lang sa'yo. Hindi mo sinabi. Nananakot ka. Hindi ko siya tinakot ng kahit ano, sir, kahit kailan. Hindi ko siya tinakot ng kahit ano. Kaya nga tayo nandito. Hindi, nakaupo lang ako sa kotse. Bakit ko siya tatakutin? Naghihintay lang ako ng order ko. Wala namang saysay yun. Ewan ko, siya yata ang walang saysay. Ayon sa empleyado, umorder si Yang ng pagkain na wala sa menu at nagalit nang sabihan siyang pumili ng iba. Iniulat na nagmaneho siya sa unang bintana at muling humiling ng pagkain wala sa menu. Tinuro niya ang baril sa tao at sinabing babarilin niya ito. Ang hindi ko sinabi na isa siyang sinungaling. Papanoodin mo ang video. Hindi siya uupo rito at magsisinungaling tungkol sa akin. Hindi niya gagawin yon. At tatawagan ko ang nanay ko ngayon din dahil ang weird talaga nun. Pwede mong kunin ang, kukunin ko ang telepono namin sa bahay. Salamat. Kaya siya ay sinungaling. Siya rin ay sinungaling. Seryoso ka ba? Oo. Seryoso ka ba? Tapos na akong magsabi tungkol sa zero. Excuse me. Tapos na ako sabihin mo zero. Seryoso ba siya? Wala naman akong ginawa. Naghihintay lang ako sa kanto. Sige, sandali lang. Pakiusap, panoorin mo ang video. Pakiusap. Wala namang saysay yon, sir. Papanoodin ko ang video, babalik ako. Gusto mo ba siyang ilagay sa kotse? Oo, sige. Para saan? Inaresto ka. Para saan? Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Pwede mo bang sabihin kung anong pananakit? Kanino? Ano? Pwede ko bang kunin telepono ko habang kausap ka? Sige na, please. Wala naman akong ginawa. Walang pananakit. Naiintindihan mo ba ako? Napanood mo ba ang video? Diyos ko, ang kukulit ng mga taong ito. Wala itong saysay. Sige. Kunin mo siya. Okay. Diba akong minang? Pwede mo bang tawagan ang nanay ko? Please, kailangan ko ng telepono. Please, tatawagan ko ang nanay ko kasi nasa bahay ang mga anak ko. Siguro bumalik ako at hinusgahan ka. Oo, kung makuha ko ang telepono niya, please. Hindi ko alam sinasabi niya. Wala namang sense. Dinala si Yang sa kulungan at paulit-ulit niyang iginiit na wala siyang ginawang masama habang inibuking. Pwede mo bang tanggalin ang mga alahas mo at ilagay muna dito bago namin kunin?
Wala akong kahit anong numero. Oo, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun. Nasa truck ko yun. Hindi ako dapat tumawag ng kahit anong numero. Ilalagay kita doon, kukunin ko ang telepono mo at palalabasin ka ulit. Nakakabaliw na, hindi nyo dapat gawin yan dito habang nandito ako. Ano bang sinasabi niya? Mag-usap tayo. Tirahin siya. Parang pag-atake. Paano naging pag-atake yun? Hindi ko ginawa. Sinabi mong sasaktan mo ang tao, may baril ka pa sa tabi. Hindi ko sinabi sa kanya na sasaktan ko siya. Oh. Yan ang sinasabi ng pangalan niya. Yan ang natanggap naming tawag. Alam mo ba? Kukuha ako ng abogado at haharap kami sa korte dahil sinungaling siya. Wala akong kasalanan. Perfecto. Hindi ako kumbinsido. Hindi ako katawa-tawa. Hindi, bro. Nakuha na niya. Wala naman akong ginawa. Sinabi ko lang na mali ang order ko tapos napaaga pa ako. Ibig kong sabihin, nasa kotse ko naman talaga yon. Wala akong pakialam kung sino sila. Hindi mo ako pwedeng singilin sa pagrehistro ng baril. Lisensyado ako para doon. Ganito kasi, ang problema ay nakabukas at lantad ang baril mo sa loob ng sasakyan mo. Dapat ay nakalagay ito sa isang ligtas na lalagyan. Oo, pero hindi ko naman sinabi na babarilin ko siya or itutok man lang sa'yo. Kaya naman, Mali na agad na bukas ang baril sa loob ng sasakyan mo. Hindi ko siya inatake. Nakatago pa rin ito. Nasa upuan ng pasahero mo ito. oh, pero nasa kotse ko pa rin ito. Madaling makuha yon, hindi yun nakatago. Paano naging madaling makuha yon para sa akin? Kailangan ko pa itong iwan. Nasa kotse ko ang baril. Wala namang bala yon. Wala talaga. Hindi. Sige, pero baril pa rin yan kahit ano. Pero baril ko pa rin yan. Pwede kong dalhin ang cellphone ko kahit saan ko gusto. Libre rin yon. Oo, pero wala namang laman yon. Baril pa rin yan, yun ang punto. Walang pakialam kung may o walang bala, hindi naman nire-regulate ng utos na yon. Walang masyadong apoy sa pinto o gate. Sige na. Pwede mo bang tanggalin ang mga hikaw at natatanggal ba ang singsing sa ilong na yan? Oo, pero wala namang laman ng baril kahit papaano. Kasi malapit ko na sanang itago yon. Pumunta ako sa McDonald's para bumili ng makakain. Itatago ko na sana tapos nangyari ito. At hindi ko naman inisip o may balak gawin sa kanya kasi nakapatong lang naman yun sa kotse ko. Ikaw? Tinanggal mo yung mga pulseras. Hindi ko siya tinakot, hindi ko sinabi o ginawa ang anumang masama sa kanya, ni hindi ko siya tinutukan. Nilampasan ko na lang kasi masama talaga. Hindi natin pwedeng gawin yon kahit sino, pati ako hindi ko rin magagawa. Kailangan kong magpatuloy. Hindi ko alam kung may nalaman ako. Sasabihin ko sa'yo sa loob. Tara, lumabas tayo sa lamig. Halika na. Walang lockdown. Naka-lockdown ba sila? Lockdown? Hintay ka dito, kukunin ko yung minor de edad. Kasi kailangan kong isara lahat para sa bilanggo. Sige. Hintay mong pumasok kami bago ka pumasok. Sige, ilalagay ko siya sa kotse kasi malamig. Salamat. Si Yang ay kinasuhan ng aggravated assault gamit ang deadly weapon, illegal na pagdadala ng baril, at pagmamaneho na may suspendidong lisensya ayon sa korte ng Brevard County. Nagpasok siya ng plea na no contest noong Enero ng 2026 sa 2 sa 3 kaso. Nakulong siya ng 48 araw sa aggravated assault at 5 taon ng probation dahil sa pagmamaneho ng may suspendidong lisensya. Sa huling bahagi ng ating programa ngayon, titigil tayo sa isang Arby's na matatagpuan sa Sanford, Florida. Doon natagpuan ng pulisya si Erica Taltos,
na dati nang lumabas sa American Broadcasting Company's Bachelor Pad at Music Television is Jersey Shore. Pero nung Mayo 2020 gumawa siya ng eksena sa... Sa isang fast food restaurant, sinuntok ng staff ang customer sa drive-thru. Tumanggi ang customer magpagamot pero gusto magsampa ng kaso. Ito ang nadatnan ng pulis pagdating sa Arby's. Nasa paligid siya ng gusali, tumatalon mula sa ilog at sumusubok pumasok. Saan siya pumunta? Akala ko pumunta siya sa istasyon ng bus kasi doon sila madalas tumambay. Sige. Nilak ko na ang pinto kanina dahil hindi pa nagbe-break ang katrabaho ko at ayokong malaman niya nasaan ako, nasa loob ako. Sige. Umalis siya kahit alam niyang siya ang tinatawag ko. Pero pumasok pa rin siya sa restaurant matapos saktan ng asawa ko. Nakapula, may asul na guhit ang damit at mahaba ang buhok niya. Yung babae sa pulang kotse sa likod ko, sinabi niyang sabihin ko sa inyo na tumakbo siya papasok at palabas ng restaurant. Siya ba yun? Oo. Anong meron? Anong nangyayari? Anong meron dito? May laman ba? Wala. Sige, taas mo lang saglit ang kamay mo sa likod. Pray, bakit? Bakit? Tanong? Sige, kumuha ka muna ng cereal dito ng mabilis. Umupo. Umupo sa gilid ng bangketa. Sige, babasahan kita ng isang bagay. Ayos ba? 20, 30, 12 minuto. Bakit ako tinatratong parang bata? Ayos ba? May karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Pwede ka rin kumonsulta o magpatulong sa abogado. May karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. Pwede kang kumonsulta at samahan ng abogado habang ini-interview ka. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, may libreng abogado ang korte para sa iyo. Gaya ng iba mo pang mga karapatan. Oo. Sige, pwede na ba akong umalis? Ayos ba? Sandali lang, hindi ako magtatanong sa'yo ng kahit anong tanong. Siya ang magtatanong sa'yo. Sige, lahat, handa na siya. Ito na. Sige, naintindihan mo ba yung binasa ko? Ikaw? Hindi. Gusto mo bang basahin ko ulit? Oo, gusto ko si Kuya ang aking abogado. Gusto ko si Kuya ang aking abogado. Gusto mo ng abogado? Oh, Sige. bakit nga ba nagbago ang baby ko? May camera ba na nakatutok sa parking lot? O, iiwan na kita. Sige, pakiusap. Umupo ka, umupo ka, umupo ka, umupo ka. Huwag, hindi ko. Jose, kailangan kanila. Gusto nilang maglagay ng charger. Saglit lang, titingnan ko ang surveillance. Sige. Nasa kotse siya. Hindi, tama siya. May nararamdaman akong ginaw dito. Sige. Ay, hindi yan gumagana dyan. Hindi sila gumagana. Okay. Sige, ayos lang yan. Basta matapos lang. Pwede bang huwag kang humiga ng ganyan? Magandang umaga, hindi ako nagcha-charge ngayon. Sobrang takot. Kumusta? Magandang gabi na. Tatlo na. Teka, yun ba yung nasa mangkok? 43? 4,013. I-refer mo yung Signal 8. Ano nga ulit? Ano yung pangalan nito sa data version? Siguro yun ang ibig mong sabihin. Hindi ako... Di kilala ang pangalan. Si Erica Palacio, ipinanganak 1980. Naniniwala akong kasama natin siya. Siya ang magiging paksa ng version sa 48 airs na party. O para saan? Nasa tama ba ako? Nasa tama ba akong gawin ito? Wala silang surveillance. Tinanong ko na sila, nakalak na. 14 sila. Tawagan mo muna ako sandali. Natatakot ako. Hindi, gusto ko lang umupo dito. Hindi pwede, sarado na, ha? Sarado na?
Pwede ba akong umupo dito? Saan? Maghintay ka dyan. Diyan mismo. Pwede kang umupo diyan mismo. Dapat ko bang marinig ang sarili mo? Nandiyan ka ba? Bigyan mo siya ng subo nito. Sige. Paparating pa rin siya. Bigyan mo siya ng subo o huwag mong kagatin ang daliri niya. Hindi ako lalabasan dahil dyan. Tatanggalin ko, tinatakpan ko, alisin ko ang takip. Ayos ka lang ba? Wala namang tumatakbo mula sa atin. Hindi rin ako dito. Hawakan mo, kaya ako naging komportable. Sino ang bumili ng pagkain niya? Yun ang lalaking nandun, yung 8 bar agad tumayo. Upo ulit ako, sige. Bakit ako inaaresto? Para saan? Hindi ka ba magpapakalma, kumalma ka? Hindi mo alam, di ba? Kunin mo ng mahinahon ng sandwich mo, magpakalma ka tapos pag-uusapan natin yan. Sige, umupo ka, umupo ka. Bakit ako ganito? Bakit hindi ko alam? Wala akong pakialam kung bakit ko to ginagawa. Umupo ka. Wala akong pakialam kung bakit ko nilalagay. Parang bakit? Parang apoy? Wala akong pakialam kung bakit ko nilalagay. Sobrang lasing si Erica habang hinihintay ng pulis ang babaeng opisyal na maghalughog sa kanya. Inalis ang posas niya para makakain ng sandwich pero di siya interesado. Sa pagkain, ibinalik siya sa posas. Parang tinitingnan niyo ako na parang isang piraso ng... Hindi niya agad sinaktan ng babae siguro. Hindi siya nagsalita. Binasa ko sa kanya ang Miranda kaya hindi ko na siya kinakausap. Una, oo, sagot niya. Tapos gusto niya ng abogado. Hihintayin ko na lang. Teka, ano ang iyong Anong ibig mong sabihin, ano? kakailanganin ko ito? Ha? Hindi pa namin alam, inaalam pa namin. Alas 11. Ibig mo bang sabihin bakit hindi? Pwede ba? Pwede ba kitang tanungin? Pwede ba? Pwede ko bang tawagan ang kapatid kong lalaki? Ang kapatid kong lalaki? Hindi pa ngayon. Pwede ko bang tawagin ang mga kapatid kong lalaki para saan? Pwede ko bang tawagan ang kuya ko? Ang kapatid kong lalaki. Para saan? Sandali lang, pwede ko bang makausap ang kapatid ko? Hindi ba? Sandali. Siyempre. Pwede ko bang tawagan ang kapatid ko? Hindi pa ngayon. Pakiusap ikaw. Hindi mo man lang ako binibigyan ng dahilan kung bakit kailangan mong tumawag. Ang kapatid ko dahil siya yon. Pakiusap. Mari ko bang mapasaya ang kapatid ko? Anong gagawin ng kapatid mo para sa'yo ngayon? Kapatid ko siya, alam ko. Pero anong gagawin niya para sa'yo? Hindi ko alam. Oo, ako rin. Para saan ang kuya? Parang ano ang paghahanda? Paano ang paghahanda? Paano ba? Ano ang gagawin mo? Seryosong tanong, kakainin mo ba ang sandwich o hindi? Hindi! Sige. Kumagat siya. Teka, bakit ka? Ano? Sasabihin ko na ngayon, kalma lang siya. Sige. Bakit titigil? Bakit? Bakit? Bakit binasa ng opisyal ang iyong mga karapatan? Hindi! Sige, babasahin ko ang iyong mga karapatan. Para saan? Iniimbestigahan ko ba ang krimen? Ano ba ang krimen? Kailangan ko ba sa'yo sakta ng isang tao? Ano? Yan ang Gusto kong pag-usapan sa'yo. tungkol doon. Isa yung kalokohan. Kalokohan yon. Gusto mo ba akong kausapin ngayon? Kung oo, kalma ka muna at hayaan mo akong magtanong. Sige, oo. Merong sentro ng recreational vehicle. Makinig kang mabuti. Ikaw, may karapatan kang manahimik kung hindi makakapagsalita laban sa'yo si DBC sa korte. May karapatan kang kausapin ang iyong abogado. Ngayon, magkakaroon ako ngayon. Naroon anumang oras sa panayam na ito. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka namin. Kapatid ko, sandali lang.
Meron bang nagbanta ng hikayat o nangako sa'yo ng kahit ano para pilitin kang magbigay ng pahayag? Kapatid ko, o sige. Pwede ko bang tawagan ng aking abogado? Pwede ko bang tawagan ng aking kapatid? Gusto mong tawagan ng kapatid mo? Oo. Naintindihan mo ba ang karapatan? Hindi. Di ko maintindihan ang karapatan ko. May karapatan kang manahimik. Naintindihan mo ba? Hindi ko alam yon. Hindi mo naintindihan yon. Sige. Sige, ayos lang. Hindi kita pwedeng tanungin kaya kukunin namin pahayag niya. Titingnan namin kung makakakuha kami ng video surveillance ng nangyari. Ayon sa sinabi nila, sinusubukan kong sabihin sa'yo, hindi mo ako pinapakinggan at hindi rin kita pwedeng tanungin. Dahil isa kang abogado. Pwede ko bang tawagan ng kapatid kong lalaki? Gusto mong tawagan ng kuya mo? Oo, bakit? Abogado ba siya? Oo. Kailangan muna siyang mabook bago siya makatawag, hindi siya tatawag kahit kanino. Hindi ko sinasabing hindi mo pwedeng tawagan ng bilanggo ngayon dahil nasa kustodya ka pa namin. Kung gusto mo ng abogado mo, kapag pumunta ka sa korte, pwede siyang nandoon. Gusto kong tawagan ng kuya ko, please. Sabi nila may surveillance dito pero wala sa kabila. Saan siya umupo? Hindi ko alam, hindi ko rin sila tinanong kasi sabi nila nasa drive-thru daw sila. Ano ito, ang... Kapatid? Nasagot ko na tanong mo kaya inuulit ko lang sarili ko dahil halata namang hindi mo pa rin naiintindihan. Alam mo ba talaga nasaan ka? Hindi. Tama, kaya mag-relax ka lang, huminga ng malalim at magpahinga ka muna. Gusto ko na lang umuwi. Pwede ka bang umupo, pakiusap? Pwede bang palampasin mo na lang, Mama? Gusto ko na lang umuwi. Damit ba yan? Hindi. Wala sila sa katawan niya. Oh. Kanyan? May damit ka sa harap mo. Hindi, yung iba sa mga kotse ko, akin yun. Pwede na ba akong umuwi? Pwede ba akong makausap kayo? Oo. Pwede na ba akong umuwi? Nasa harap sila. Nasaan ang mga baril ko? Nandyan ba? Sandali, babarilin mo ba ako? Hindi. Anong ginagawa mo? Gusto ko lang umuwi. Umupo ka, pakiusap. Yan ang narinig ko, kaya itong 30 siyam. Akala ko naintindihan ko. Kaya hindi pa sila agad gumawa, hindi pa nga nagsimula. Isang hintuan. May saksi pero di ko alam, nandito pa sila. Nakuha mo pa rin? Pagod ka lang. Anong klaseng droga ang ginagamit mo? Wala. Wala, hindi ka pa kailanman gumamit ng kahit anong droga. Hindi talaga ako kailanman gumamit. Kahit anong droga. Umiinom ka ba? Hindi. Isa na lang na bagay, pare. Pwede mo ba akong dalhin sa estante? Hintay kami sa babaeng pulis. Para magpadala ng kahit sinong batang Indian sa corona? Oo. May opisyal na paparating. Malapit na siya dito. Nakalak ang pinto. Hindi ka papapasukin. Sige. Oh, ikaw ba ang nagbabayad para sa sarili mo? Hindi ko mapigilan. Hindi ko mapigilan. Pasensya na. Ayos lang yan. Maligayang pagbabalik. Nahihilang siya sa sarili niya. Pasensya na. Nahihilang siya sa sarili niya.
Pasensya na. Hindi, ayos lang. Hindi ko mapigilan. Ay, maglilinis na ako ng kotse ko. O, nagdala ako ng pwede ko bang... Isang daan at dalawa o dalawang daan at dalawa. Pwede ba kuya, pwede ko bang dalhin isang daan at dalawa? Chest test, 2,022, sinusubukan kong hawakan. Martes, 13. Pwede ko bang gawin kuya ang sarili ko? Kaya mo? Anong ibig mong sabihin? Pwede ba? Nasa gitna ka ng killer mo. Parang pwede ba? O, pwede ko bang tawagan ng kuya ko? Hindi na natin ulitin. Tapos ka na bang umihi? Tapos ka na bang umihi? Malapit na? Alam ko na parang 8 ang paa nyo dyan. Tapos na umihi. Oh, Sige, tara na. Nag-aalangan ako noon para kay Paul. Coach, my car. Oh. Sige, idikit mo ang dibdib mo sa kotse ko. Dibdib, 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 dibdib. Ayan. Alam ko, pasensya na. Pwede mo bang ibuka ang mga paa mo para sa akin, please? Bakit? Gusto mo pa bang ibuka ko ang mga paa ko? sige, may dala ka bang dapat kong malaman? Wala. Wala kang dala, pwede ko bang tawagan si kuya? Ang kuya ko? Tutulong ba kayo maglinis ng kotse ko? Anong balita? Uy, Kumusta ka na? Oo nga, Diyos ko, sige na, ayusin mo ang sarili mo. Kumusta ka? Paulit-ulit na humihingi si Erica. Gusto niyang tawagan ang kapatid niyang mukhang abogado. Pwede ba akong umuwi kasama ang kuya ko? Pakiusap? Oo. Pakiusap. nakabuka ang mga paa mo. Bakit? Pare, pakinggan mo itong opisyal. 10-4, do you want to show you primary on the scene? Sige na. Higit pa, ibuka mo pa ang mga paa mo. Erica, makinig ka. Sige na, makinig ka. Sandali. Pumunta tayo doon. Ikaw na. Yung mo ko kapabante? Sige na, makinig ka. Ano ako? Makinig, Jimmy, iunat ang paa mo. Aalis ka na, tatawagan ka pagdating mo sa kulungan. Relax ka lang, magiging ayos ka rin. Oh, papayagan kang tawagan siya sa kulungan. Sige. Ngayon, kukunin mo ang telepono sa bangka kasi nagsisiksikan silang lahat. Alam ko. Wala siyang laman sa maliliit na bulsa, tama? Wala. Itong mga bulsa. Oo, paano mo ito tinitingnan? Lumabas ka muna sandali. Kailangan mong isuot ang pantalon mo. Ika-4 ng Oktubre. At kapag tapos ka na sa tawag, sinabi ng television na dapat mo siyang tawagan. Magiging Disyembre 28 ito. Habang gumugulong siya sa likod ng upuan, napunta siya sa sahig. Ang tanging pagkakataon lang na may babaeng umupo or bigyang pansin ako. Huwag na lang makipagtalo kasi siya na nga. Araw 15, magiging 700 at siyam na po ito sa 2,000. 437 Chase Avenue. 2,437 Chase Avenue. Makikita ito sa 11 sa 10. Tama, sisiguraduhin kung ikaw ay... Pabalik ako agad. Bakit ako? Tayo ay kasal. Manatili ka lang ng ganyan. Mas magiging maayos sana lahat kung matawagan niya ang kapatid niyang lalaki. Pwede ko bang tawagan ng kapatid kong lalaki? Pero, 7, 3, 4, 4, 1. Pwede ko bang tawagan ng kuya ko? Uy, relax lang. Umupo ka. Normal lang. Uy. Tatawagan nilang. Ibabalik ang kapatid mo sa 202. May mensahe si Bravo para sa MTT. Kaya mo bang tumayo? Kamusta? Ma'am.
Gusto mo bang tawagan ng kapatid mong lalaki? Oh, Sige. ayos lang. Pwede ka bang umupo? Pero normal lang. Umupo ka lang na parang normal? Hindi yon mahalaga. Mabuti na lang, ilang minuto lang ang arbis mula sa kulungan. Ayon sa record ng korte sa Florida, kinasuhan si Erica ng pananakit. Nakipagkasundo siya sa korte na ibabasura ang kaso kung sasali siya sa drug testing at mental health program. Salamat sa panonood ng episode Batas at Krimen. Sinulat at prinodyos ni Savannah Williamson, inedit ni Daniel Camacho. Ako si Sam Goldberg. Kita-kits sa susunod na linggo.